swerte ko lang talaga ngayon. Kasi kapag namatay na yung biyanan ko, sa akin na mapupunta lahat ng kayamanan nila. Baka nakakalimot ka. Nandiyan pa yung pinsan ni Javier, oh. Mukha namang wala siyang mamanahin. Parang pwede siya. Pwede ba siyang ipalit kay Javier? Alam mo, Senny, huwag ka mag-alala. Ligtas ka dito. Walang pulis na pumupunta dito. Hindi ko mapapatakbo ng maayos ang kumpanya ko hanggat hindi ko nababawi ang aking apo. Ma, tutulungan ka po namin ni Jonas. Nay, may sulat po pala sa akin si ate. Bakit hindi niya po ibinigay sa akin? Eh kasi, ang plano ko dapat, ibibigay ko sa'yo to kapag malaki ka na. Sayang ate, hindi na kita naabutan. Mas masaya siguro kami ni nanay kung kasama ka namin ngayon. Ibalik mo sa akin yan, April! Hoy! Masyado kang pasaway ng bata ka eh. Mapasaway ka masyado! Ha? Masyado kang pasaway! Anak Maya, napalo ka ba ni Tito Rod mo? Kapag sinaktan ka niya, ha, isumbong mo sa akin. Pangatlong utos, huwag gagalitin si nanay dahil masama sa puso ang galit. Hindi po ako pinalo ni Tito Rod. Bakit mo pa kasi tuloy na ba sa taguan? Bakit po ko sinisisi niyo? Si April nga po yung muntik si Mira dyan sa drawing at sulat ni ate eh. Anak, hindi naman kita sinisisi. Ang sinasabi ko lang, pwede mo naman kasing iwasan ang pakikipag-away. Kag may hindi nagawang maganda sa'yo si April, isumbong mo sa akin o kay Tito Rod. Nay, bakit po ba palaging galit sa akin si na April at Tito Rod? Dahil po ba hindi ako totoong anak ni Tito Rod? Kaya hindi niya ako mahal? Anak, mahal ka ni Tito Rod. Mahal tayo ni Tito Rod sa ni April. Anak, pamilya na ang turing nila sa atin. Kaya, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kasi kung hindi nila tayo mahal, di sana matagal na nila tayong pinalaya sa kanila. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. O, dito ka muna ha. Dadalang ko muna ng pagkain si Tito Rod mo. Magagalit yun kapag nalipasan yun ng gutom. Aling Waning, iwan ko muna si Maya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Maya, dito ka lang ha. Opo. Laro ka lang dyan, huwag ka lalayo. Umiingat ko. Ang ganda-gandang bata. Ang tagal naman bumalik ni nanay. Hoy, teka! Saan ang punta niyo? May namimigay ng relief sa plaza. Pagkain at damit pa. Pagkain at damit? Oo! Meron bang damit? Yung kakasya kay nanay? Hindi namin alam. Tara na. Hoy, teka! Sama ako sa inyo! Tara! Thank you po. Welcome! Ito sa'yo. Salamat po. Doon. Ah, Ma'am, ang bait naman po ninyo. Ang layo nitong lugar namin, pero dinayo po ninyo para mamigay lang ng relief goods. alam mo kasi, panata ko na to eh. Mula nung nawala ang apo ko. Sana naman dinggin ng Diyos ang dasal ko na mabalik na siya sa akin. Ay, sorry po. Paano po ba nawala yung apo nyo? Kinuha sa amin yung pamangkin ko. Hindi namin alam kung saan dinala. Matutuwa dito ang nanay ko. Makakalibre kami ng pagkain. Oo nga eh. Bigay sa nanay. You're welcome. Masyadong pasaway yung anak mo. Kapitan! Kaya ano yun, napalo ko na naman. Magandang araw po, Kapitan. Inaway na naman si April eh. Ganun ba? Sige, kakausapin ko. Sabihan mo na maigi yung anak mo ha. Laging pasimuno ng away. Bakit ba di nagmana ng pagiging masunurin yung anak mo sa'yo? Sige, alis na ako. May bola pa kami sa kubo.
na kaya yung batang yun? Maya? Ay, Aling Waning. Nakita niyo po ba si Maya? Oo, kanina. Pero may kasamang bata nagpunta sa plaza. Meron daw namimigay ng relief goods. Ah, ganun po ba? Oo, sige, pupuntahan ko na muna po siya. Oh, sige, pero bumalik ka kaagad ha. Si Charing lang ang maiiwan dito. Uuwi muna ako. Sige, salamat po. Oo, sige. Thank you po. You're welcome. Kitigas ha. Kitigas. Mantayin mo muna ito sa akin, ha? Saan ka pupunta? Kukuha pa. Bawal kaya. Hindi akong bahala. Sige na. Thank you po. Welcome. Oh, teka. Di ba kakapila mo lang dito? Isa ka pa? Para po sa akin yun. Yung ngayon po, para naman sa ate ko. Jonas, bakit? Eh, tita, itong batang makulit na to, si Simple pa ng kuha. Uulit siya. Minsan lang naman po ako makulit. Para po talaga sa ate ko yung hinihingi ko. Bakit? Nasaan ba ang ate mo? Bakit hindi siya ang pumila dito? Nasa langit na po siya. Namatay na po siya bago po ko yung panganak ng nanay ko. Teka. Medyo naguguluhan kami. Ang sabi mo kanina, namatay na yung ate mo bago ko pa pinanganak, di ba? So, paano ka nautusan? Nag-iwan po ng sulat sa akin si ate. Gusto niyo po, ipakita ko pa po sa inyo? Hindi na. Jonas, bigyan mo na. Sige po, tita. Nako, matutuwa po nito ang nanay ko. Ako, ang bibo-bibo mo naman bata ka. Siguro tuwan-tuwa sa yung nanay mo, ano? Minsan po, minsan hindi rin po. Lalo na po, pag makulit daw po ako. Mari, Weng, Boyet! Nakita niyo ba si Maya? Ay, nandun po, nanghihingi ng relief. Gusto naman to batang to, oh. Maya! 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 Nay! Oh. Maya naman, anak. Kanina pa kita pinaghahanap kung saan ka pumupunta. Peace na po, Nay. Sayang naman po kasi itong pinapamigay nila. Belated happy birthday po, Nanay. Ikaw talaga, ha? Pinakaba mo ko. Napakabait naman tong anak ko. Ano ba naman ito? Ayan, sa'yo yan. Salamat po. Salamat po. Tita, siya na yung pagpatapusin mo niya. Magpahinga ka muna. Hindi ka dito. Oh, sige. Kanina ka pa nandyan. Ikaw na magpatuloy. Pahinga ka muna, tita. Ay, nako. Marami nyo yung mga batang yun, ha? Nakapagod eh. Tita, alam niyo po, pwede naman natin iutos yung pamimigay ng relief goods eh. Hindi, Jonas. Alam mo, nakakagaan ang loob kapag ngumingiti ang mga bata, lalo na pag ako ang nagbibigay. Tsaka nakakataba ng puso kapag nagpapasalamat sila. 6 na taon na rin, Jonas. Hindi ko na alam kung saan dinala ni Isabel ang apo ko. Kung buhay pa siya. Tita, wag ho kayong mag-alala. Mahanap din natin siya. Sana nga, Jonas. Sana nga. Puro naman para sa'yo to eh. Halika na nga, umuwi na tayo. Wow, Nanay! May corned beef po dito, oh. Ito po iluto niyo maming hapunan natin. Oo ba? Sige ba? Malakas ka sa akin eh. Teka lang, anak ha. Mauna ka na muna dun sa loob. Apa. Kukunin ko muna Sige itong pa. mga sinampay ko kasi tuyo na.
Saan ka naman galing? Hindi ka pa dapat dito sa bahay, ah. Sinundo ko kasi si Maya sa plaza kasi may nagbigay ng relief goods doon. Punta sila mga kaibigan niya. Tigil mo muna ginagawa mo. Nauuhaw ako. Pili mo long neck doon sa labasan. Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Huwag nang hihingi ng relief. Anak-anakan siya ng barangay captain dito. Katapos, ano sasabihin ng ibang tao? Ginugutom ko kayo? Hindi ko kayo pinapakain? Sige na, bisa mo. Magandang hapon po, Senyora. Good afternoon. Ma? Akala ko po overnight kayo. Tsaka, kamusta yung outreach program nyo? Nakakapagod pero ang saya. Pagod po pala kayo. Jonah, sana nagpabukas na lang kayo ni Mama para nakapagpahinga naman siya. Sinabi ko na sa kanya yan. Sabi ko sa kanya, mas importante yung kalusugan niya kaysa mag-ayos ng party sa kumpanya para bukas. Jonas, hindi yun basta party. Bibigyan natin ng recognition yung mga naging loyal nating mga empleyado. And also, I have to be present there para ipakilala sa kanila ang ating bagong Chief Operating Officer ng ating kumpanya. Isang malaking karangalan ang makasama ko kayo ngayong gabi. At nais kong ipakilala sa inyo ang bago nating Chief Operating Officer. Alam po ninyo, nang mamatay ang aking anak na si Javier, nang mawala ang aking apo, kaisa-isang apo, hindi niya ako iniwan. Hindi lang niya ako iniingatan, inaalalayan, o binabantayan. Kung hindi, maging ang ating kumpanya. Itinaguyod ng aking pamilya ang kumpanyang ito. Nag-umpisa kami sa wala. Naglalako kami ng longganisa at tosino sa mga kapitbahay. Pero ngayon, ipinagmamalaki ko sa inyo. Ngayon, buong bansa na ang pinagbebentahan natin. Pamilya na ang turingan natin sa bawat isa. Kaya't ako'y natutuwa. At pamilya rin ang kinuha kong siyang mamamahala ng ating kumpanya. And now, ladies and gentlemen, I would like to present to you our new Chief Operating Officer, ang aking butihing manugang, si Scarlett Mercado. Scarlett, congratulations. Kay Scarlett, cheers! Salamat na sa pag-aalaga mo sa akin. All along, I thought si Jonas na ang next COO mo. What's his position again? VP for External and Community Affairs. Kaya siya yung laging kasama ni Mama sa mga outreach programs niya. Okay. So siguro naman ngayon na under mo na siya, baka naman mapapasagot mo na siya, Scarlett. Alam mo, ewan ko nga ba dyan sa lalaking yan? Panay na nga yung pagpapakita ko sa kanya ng motibo. Pero parang wala pa rin nararamdaman. Siguro dapat diretsuhin ko na siya, no? Total, matagal na rin mula nang may katabi ako sa kama. Well, if you think about it, no? You have the name,
The company, the money, practically everything. Except for Jonas. Siya na lang talaga yung kulang, no? At wala akong ibang dapat pasalamatan kung hindi si Isabel. Magmula nang kunin niya ang anak namin ni Javier, nagsimula na lahat ng swerte ko. Look at me now. Scarlett Mercado, COO of Mercado Foods Incorporated. Look at you! Toast. Cheers! Sana karmahin lalo si Isabel. Oh, my. Aga naman ang buhay. Ang kupad nyo naman kumilos mag-ina. Ang galing-galing yung tumawag. Wala naman palang nakakain pa. Dali. Dalin mo na doon. Naghugas ka ba ng kamay mo? Opo. Patingin. Sige, bilisan mo. Ano nga? Ano ba? Sinasadya mo na eh, no? Sorry, April. Hindi ko sinasadya. Oh, di ba gusto mo to? Kunin mo na lahat yan. Kunin. Kain na po tayo, Nay. Hindi, sige, kumain ka na. Busog pa ako. Sabay na po tayo, Nay. Masyado kayo madrama mag-ina eh. Kung ayaw nyo kumain, eh di wag. Ano yung kanin? Ang tagal ng kanin. Ito ba yung corned beef na ano? Sarap ah. Anak, tama na yan. Ayun niyo po bang tulungan ko kayo? Kasi anak, alam ko naman na gutom ka. Kaya, pinagtiran kita ng paborito mo. Wow! Corned beef! Thank you po, Nay! O, halika na, kain na tayo. Pero, Nay, alam niyo po ba mas masarap kumain kung kasala ko po kayo? Siyempre naman. O, halika na, kumain na tayo. Kung wala akong kutsara dito. Ayan. Sorry, anak, ha. Hindi ko naman maibigay sa'yo yung klaseng buhay na dapat meron ka. Hindi kita mabigyan ng magagandang damit at laruan. Dahil sa akin, bihira kang makatikim ng masasarap na pagkain. Buhay prinsesa ka dapat. Pero dahil sa akin ka lumaki, nabuhay ka sa hirap. Hindi ito ang pinangarap kong buhay para sa'yo.
Nasaan na pera ni Zenny? Asawa mo nagtatrabaho dito, kaya sa kanya ko ibibigay ang sweldo niya. Ako kapitan ng barangay dito. Kailan nyo ba igagalang posisyon ko, ha? Hindi ikaw ang binoto ko, kaya hindi ikaw ang kapitan ko. O buti dumating ka na. Etong si Rod, kinukuha yung sweldo mo. O, ito nga pala. Salamat po. Rod, Sabi sa inyo eh, sa akin din mapupunta yung pera, di ba? Samahan na kita sa palengke. Tara na. Isasama ko muna to. kakarating ko lang. Ano ka ba naman? Pinaghirapan mo yung perang yun, ibibigay mo lang lahat kay Rod. Ayos lang yun kasi siya naman po yung nagpa-budget sa bahay. Hindi dapat ganun. Kailangan may ipon ka para sa inyong mag-ina. Lahat na lang iaasa mo sa kanya. Hindi pa pwede yun. Hindi pa nga kayo kasal eh. Jenny! Ano ba tinataka-taka mo dyan? Halika na! Kung kailangan mo na makausap, nandito lang ako sa center. Bakit ka naman kakausapin na asawa ko? May gusto ka ba sa kanya? Hindi mo kailangang mabuhay sa takot, Senny. Handa kitang tulungan. Marami akong kakilalang institusyon na pwedeng makatulong sa inyong mag-ina. Ang ayoko sa lahat, yung niloloko ko. Oras na malaman ko, nakikipag-usap ka sa kanya. Malilintik ka sa akin. Alam mo, tagal na tayo magkakilala eh. Pero sigurado ko hindi lang yan ang dahilan eh. Kung ba't hindi mo maiwan-iwan na Rod na yan. Hindi ko po tunay na anak si Maya.